Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Really? I'm so excited to see you, Rina. Napangiti si Rina dahil sa masayang boses ng kanyang stepsister sa kabilang linya. Tuwang-tuwa kasi ito nang sabihin niya dito na uuwi siya ng Pilipinas para sa nalalapit nitong kasal. Oo ate, uuwi ako para sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Nakangiting sabi pa niya kahit hindi naman ito nakikita kung gaano kalapad ang ngiti niya. Bruha ka? Kung hindi pa ako ikakasal, hindi ka pa talaga uuwi dito, no? Nagtatampo ito dahil 5 taon na siyang nagtatrabaho sa Japan at never pa siyang nagbakasyon sa Pilipinas. Nangihinayang kasi siya sa magagastos niya. Bawat sentimo kasi na kanyang kinikita ay pinahahalagahan niya. Hindi biro ang pagtatrabaho niya bilang singer sa isang high-class bar sa Tokyo, Japan. Puyat at pagod ang puhunan niya. Mas mataas sana ang sahod niya kung papayag siyang magpa-table sa mga Hapones na gustong-gustong i-table siya. Ngunit dahil mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili at dignidad, ay hindi siya kahit kailanman nagpa-table at nanatili lamang siyang singer sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Alam mo namang nanghihinayang ako ate eh. Ang mahal-mahal kaya ng tiket pa uwi ng Pinas. Isang buong sweldo ko na ang... Oo na, Rina. Ililibre ko na ang tiket mo. Natigil siya sa pagsasalita nang sabihin nito iyon. Namilog agad ang kanyang mga mata sa tuwa. Talaga? Baka drawing lang yan ate ha? Baka umasa ako dyan sa libreng tiket na yan. Sige ka. Hindi no? Diba nga, mayamang lalaki ang pakakasalan ko. Magiging mayaman na tayo. Siso na lang sa akin ang plane ticket mo kahit buwan-buwan ka pang umuwi dito. Sabay silang natawa sa biro ng kanyang stepsister. Mas matanda lang ito sa kanya ng 2 taon. 24 years old. Siya samantalang 26 years old naman ang ate niya. Grabe, Ate Sofia, natutuwa talaga ako para sa'yo. Sana all ikakasal. Bakit kasi hindi mo pa sagutin si Kenji? Napangiwi siya. Naalala niya tuloy si Kenji, ang lalaking makulit na nanliligaw sa kanya. Kahit ilang beses niya itong binasted ay tuloy pa rin ito sa pagsuyo sa kanya. Half Japanese at Pinoy blood si Kenji. Gwapo rin ito ngunit hindi talaga niya kayang turuan ng kanyang puso na magustuhan rin ito. Tatanda na lang siguro kung dalaga ate. Biro niya sa kanyang kapatid. Magkapatid sila sa ama ngunit magkaiba ang kanilang ina. Namatay ang mommy ng Ate Sofia niya nung ipinanganak nito ang ate niya. Kaya naman nag-asawang muli ang daddy nila at siyang naging bunga. Itinuring ng mommy niya na tunay na anak ang Ate Sofia niya kaya naman para na rin silang tunay na magkapatid. Sayang naman ang ganda mo, Rina. Ano ka ba? Huwag mo nga munang problemahin ang love life ko ate. Mag-focus na muna tayo sa nalalapit mong kasal. Excited na ako for you, ate. Thank you, Rina. Ako din nga eh. Sobrang gwapo pa ni Aljon. Grabe, dream come true talaga. Napangiti siya ng gusto. Umabot yata ang kilig ng kanyang ate mula Pilipinas hanggang sa Japan. Patingin nga ng picture ate. Naku, wala nga picture ng lalaking yun eh. He hates taking picture daw. Sabi niya sa akin. Pero hayaan mo't kukuhanan ko ng stolen shots minsan para makita mo kung gaano kagwapo magiging asawa ko. Sobrang gwapo niya sa lahat ng lalaki, lalo na sa ex ko. Napataas ang kilay niya. Nakalimutan mo na ba talaga si Kuya Francis, ate? Ex-boyfriend iyon ng Ate Sofia niya. Mahal na mahal ito ng Ate Sofia niya ngunit nahuli nitong may kasamang ibang babae si Francis kaya naghiwalay ang mga ito. Nasayang tuloy ang 10 years relationship ng mga ito dahil lamang sa pagtataksil ni Francis. Matagal na no? Huwag na nga natin pag-usapan ang kulugo na iyon. Ikakasal na ako ngayon kaya yun na siya sa akin. Na-imagine niya pa. Patingin naman ang picture niya ate. Sige na.
Pangungulit niya dahil sa kanyang kuryosidad sa itsura ng mapapangasawa nito. Ang kulit? Sige, meron ako ditong picture niya pero ngayon, mas gwapo na siya ha? Hindi pa kasi siya nag-aahit sa picture niya na isasend ko sa'yo. Nasabik siya. Okay na yun ate. Gusto ko lang makita ang future husband mo. Tumunog ang messenger tone niya. Napangiti siya na mag-send ng photo images ang ate Sofia niya. Ayan, nasend ko ng pictures niya. Nasabik siyang tingnan ng photos nito. Napangiwi siya nang makita niya mga photos na isinend ng ate Sofia niya sa kanyang messenger. Mukhang gwapo nga ang fiancé nito subalit mukha itong ermitanyo. Nababalutan kasi ng bigote at balbas ang mukha nito. Ate, mukhang ermitanyo ha? Biro niya sa atin niya kaya napahagikik ito. Sara ka? Nag-shave na siya ngayon, hindi na siya ermitanyo no? Workaholic kasi yan eh. Katok sa kabilang lamesa ang narinig ni Rina kaya napalingon siya doon. Nakita niyang nakatayo doon ang Hapones ang katrabaho niya sa resto bar na pinagtatrabahuhan niya. Itinuro nito ang orasan na nangangahulugan na tapos na daw ang 30 minutes break time niya. Kasalukuyan kasi siyang nag-break time sa pantry. Nais niya tuloy mapairap dahil bantay sarado talaga nito ang oras niya. Nag-thumbs up na lang siya sa Hapones ang Apple sa buhay niya bago siya nagpaalam sa ate Sofia niya. Kausap niya lang kasi ang ate Sofia niya sa Facebook Messenger. Ate, tapos na palang break time ko. Asahan ko yung libreng plane ticket ko ha. Joke lang. Nag-ipon naman talaga ako para sa kasal mo ate kaya may plane ticket na talaga ako nung last week pa. Pero bala ko sana magbakasyon muna ng 3 days sa Palawan bago ako umuwi sa bahay natin. See you soon ate. Wow, that's great Rina. Oo, maganda yan. I-treat mo muna ang sarili mo para makapag-relax ka naman. Isang buwan pa naman bago ang kasal namin eh. Aljan eh. Muling kinatok ng Hapones ang kabilang lamesa kaya napaikot na talaga ang mga mata niya. Okay, sige na ate Sofia. Nagagalit na ang Haponesa dito. I need to go back to work ate. See you soon. Love you. Love you, Rina. Excited na tuloy siya ngunit imbes na sa Palawan siya makapagbakasyon ay naging sa Boracay tuloy ang destinasyon niya dahil nagkaroon daw ng environmental problem ang Palawan Beach. Excited pa naman sana siyang magpunta sa underground river ng Palawan pero hindi na rin masama kung sa Boracay siya magbabakasyon dahil isa rin yun sa mga pangarap niyang mapuntahan. Nasa aeroplano pa lang si Rina ng araw ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas ay tila nais na niyang magtatalon sa tuwa. Sa loob ng 5 taon ay ngayon pa lang siya makakapagpahinga. Nag-book siya ng 2 nights and 3 days sa Boracay. Itinodo na niya ang kanyang bakasyon kaya sa magandang hotel talaga siya nag-check-in. Minsan lang naman niya mapapasaya ang sarili niya kaya ito todo na niya. Nagpapasalamat nga siya sa amo niyang Hapon dahil pinayagan siya nitong magbakasyon ng 2 buwan sa Pilipinas. Total naman daw ay 5 taon niyang naipon ng mga vacation leaves niya. Pagdating ni Rina sa Boracay parang gusto niyang yakapin ang kanyang sarili. Gusto niyang pasalamatan ang sarili niya dahil sa kanyang relaxation time na ibinigay niya sa kanyang sarili. Nagpalit agad siya ng 2-piece swimsuit na kulay asul at nagsuot lamang siya ng kulay puting cover-up pagkarating niya sa hotel room niya. Even though she was alone on her vacation, her happiness seemed to have no place. Sobrang saya niya talaga. Napapakembot-kembot pa siya sa harap ng salamin ng hotel room niya habang naglalagay siya ng manipis na red lipstick sa kanyang malambot na labi. Confident siya sa kanyang katawan dahil bukod sa magandang mukha ay binayaan din siya ng malulusog na papaya at balingkinita na katawan. Maganda ang kurba ng kanyang katawan kaya naman bagay na bagay sa kanya ang kanyang swimwear. Wala siyang balak magpa-cute sa mga lalaki na sa beach ngunit talagang naagaw niya ang atensyon ng ibang kalalakihan doon. Takaw pansin kasi ang kanyang alindog lalo na't nag-iisa siya. May mga lalaking gustong makapagkilala sa kanya ngunit tipid ng ngiti lang ang isinasagot niya at pagkatapos ay lalayuan niya ang mga ito. Miss, sandali! Napalingon si Rina nang habulin siya ng lalaking nais kunin ang number niya. Hindi niya ito type. Maliit ito at hindi niya type ang mga ganoong klaseng lalaki. Gusto niya kasi sa lalaki ay yung matangkad at may itsura. Magpapaka-plastic siya kung sasabihin niyang gusto niya sa lalaki ay yung pangit, hindi ba? Masyadong mataas ang standards niya pagdating sa mga lalaki kaya tuloy hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Bakit? Kunot noong tanong niya. Naistorbo na kasi nito ang pagsasunbathing niya.
Lilipat na sana siya sa ibang pwesto para layuan nito ngunit heto at kinukulit pa rin siya nito. Saglit lang, masyado ko namang suplada eh. Napabuntong hininga siya. Pansampung lalaki na itong nanghingi ng permiso na makipagkilala sa kanya at nanghihingi ng number niya ngunit ito lang ang pinakamakulit. Hinawakan pa nito ang braso niya kaya naalarma siya at nagpumiglas sa lalaki. Sinabi ko na sa'yo magagalat ang boyfriend ko kapag nakikipag-usap ako sa ibang lalaki, di ba? Sige ka, baka suntukin ka noon at makatulog ka agad dahil liit-liit mo pa namang bansot ka. Nais niyang batukan ng sarili niya. Nilait niya pa talaga ang kawawang lalaking makulit. Paano naman kasi ang kulit eh? Medyo manyak pa. Nakarinig sila ng mahinang pagtawa sa likod niya kaya sabay silang napatingin sa lalaking tumawa sa likuran niya. Nawala ang kunot ng kanyang noo at parang huminto ang mundo niya nang makita niya kung gaano kagwapo ang lalaking nasa likuran niya. Killer smile. Yun ang pinakagusto niya na katangian na isang lalaki. Yung magaganda at mapuputi ang mga ngipin. Lalo tuloy itong gumwapo. Napalunok siya nang matitigan niya ang kakaibang kagwapuhang taglay nito. Artistahin ito at hindi pa siya nakakakilala na lalaking kasing gwapo nito. Nakakatulala din ang mga pandesal sa tiyan nito. Idagdag pang matangkad ito at may magandang pangangatawan. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Bansot sa lalaki dahil natulala na siya. She's my girlfriend, kaya bitawan mo na. Natatawa pa rin sabi nito habang napapakamot pa ito sa sariling kilay nito. Oh God, kahit ang boses nito ay napakagwapo din. Bagay na bagay ang boses nito sa mukha nito. Kumbaga, full package na talaga. Teka, sinabi mo nitong girlfriend siya nito? Totoo ba yun, miss? Siya ba ang boyfriend mo? Tanong ni Bansot sa akin niya. Ikinapula yun ang kanyang mga pisngi. Ewan ba niya kung bakit tila nahiya siya sa lalaking gwapo. Palibas ay type niya ito. Oo, boyfriend ko yan. Mataray niyang sagot kay Bansot at muli siyang nagpumiglas sa pagkakahawak nito sa kanyang braso. Wisit na Bansot ito? Maka chancing wagas? Ay, sorry po boss. Nakikipagkaibigan lang naman ako dito sa magandang nobya niyo. Akala ko kasi mag-isa lang siya eh. Binitawan siya ng Bansot at nagmamadali na itong tumakbo palayo dahil napaangat ang kamay ng lalaking gwapo upang hagurin lamang ang sariling buhok nito. Iniisip siguro ng Bansot na susuntukin ito ng lalaki kaya napakaripas ito ng takbo. Natawa tuloy silang dalawa na lalaking gwapo dahil sa pagtakbo na lalaking manyak na iyon. Salamat. Nakangitin pa sa salamat niya sa lalaki. Nagpapasalamat siya dahil iniligtas siya nito sa lalaking manyak. Welcome. Bakit kasi mag-isa ka lang? Lalapitan ka talaga ng mga lalaki dito. Delikado para sa'yo. Inipit niya ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Nahihiya kasi siyang makipag-usap sa lalaking gwapo na ito. Na-starstruck yata siya at parang artista kasi ang nasa harap niya. Mag-isa lang kasi ako nagbabakasyon. Medyo makulit lang ang isang iyon kaya salamat dahil iniligtas mo ako sa pangulit ng Bansot na yun. Sorry. Medyo pintasera. Natakpan niya pa ang kanyang sariling bibig dahil nasabi na naman niyang Bansot ang lalaki. Muling natawa ang lalaki dahil sa sinabi niya. Feeling niya tuloy ay madali itong mapasaya. Mag-isa lang din ako. Do you want me to accompany you? Kung gusto mo lang naman ng bodyguard. Nais niyang mapangiti dahil type pa yata siya na lalaki. Sana nga. Oo naman para hindi na rin ako kulitin ng mga lalaki dyan sa tabi-tabi. Ngumiti sa kanya. Lalo talaga itong gumagwapo kapag ngumingiti ito. I'm John, by the way. Ikaw, anong pangalan mo? Inilahad nito ang kamay sa kanya kaya naman napalunok siya. Rina. Nakagat niya pa ang kanyang labi nang magdao palad sila ng binata. Napasinghap pa nga siya ng konti dahil parang may kuryente siyang naramdaman mula sa mainit nitong palad. Ang laki ng kamay nito kaya sakop na sakop ang kamay niya. Bahagya pa nitong pinisil ang kamay niya bago iyon binitawan. Nice name. Do you want to eat lunch? Tumibok agad nang mabilis ang kanyang puso. Tila hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at pinapakita na agad sa kanya na gusto siya nito. Sure. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili dahil mabilis siyang napapayag nito. He is totally stranger to her pero heto siya at napa-oo na lang agad sa binata. Nakaka-hypnotis mo kasi ang kagupuhan taglay nito at hindi niya iyon kayang tanggihan. Mukhang natuwa ito. Naglakad sila sa pinakamalapit na restaurant.
Kinilig siya dahil ipinagila pa siya nito ng silya bago ito naupo sa tabi niya. Pinili talaga nito umupo sa tabi niya kaysa sa tapat niya. Kinikilig tuloy siya at hindi mapakali sa kanyang kinauupan. Ang bango-bango pala nito sa malapitan. Naamoy niya ang shampoo at aftershave na ginamit nito. Nagkakatinginan silang dalawa na parabang nababanguhan rin nito sa shampoo niya. Lumapit sa kanila ang waiter kaya naputol ang pagtitinginan at pasimpleng pag-aamuyan nila. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding atraksyon ng katulad ng ganito. Nag-iinit agad ang katawan niya sa simpleng tingin pa lang nito. Here's the menu, ma'am and sir. Iniabot sa kanila ng waiter ang isang menu tablet. Umusog pa ng konti si John sa kanya upang sabay nilang tingnan ang menu. Isang tablet lang kasi ang ibinigay ng waiter dahil iniisip nitong magkarelasyon sila ni John. Ililibre kita dahil niligtas mo ko dun sa bansot na iyon. Kaya pumili ka kahit na anong gusto mong kainin. Nahihiyang sabi niya dahil ang lapit-lapit ng katawan nito sa kanya. Nararamdaman niya rin na pasimple nitong inaamoy ang buhok niya habang tinitingnan nila ang menu. Nagpapatay mali siya lamang siya dahil nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Nakakapagtaka nga sa ibang lalaki kahit gwapong lalaki pa noon ay hindi siya pumapayag na magpaamoy ng kanyang buhok. Ngayon lang, ang sarap pala sa pakiramdam ng pasimpleng paglalandian. Ngayon lang niya iyon naranasan. Really? Wag na, ako na magbabayad. Hindi kita pagbabayaran sa first date natin. Nilangon niya ito dahil nagulat siya sa sinabi nito. Ha? Isang halik sa kanyang labi ang isinagot nito. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa kapangahasan nito. Ngunit ang nakakapagtaka ay hinayaan lang niya itong halikan ng kanyang birahen na labi. Never pa siyang nahalikan ng kahit na sinong lalaki. Ngayon lang. Napakurap-kurap siya habang nakatingin sa lalaki. Isang dampi lang sa kanyang labi ang ginawa nito. Pagkatapos ay tiningnan nito ang reaksyon niya. Pili ka na. Napapangiti ito dahil napakagat labi pa siya. Hindi ba't dapat ay sinampal niya ito? Ngunit bakit parang gusto niya pang ulitin ito ang pagdampi ng labi nito sa labi niya? Napapatingin tuloy siya sa labi nito. Napalunok tuloy ito at napatingin rin sa mga labi niya. Kapag hindi ka pa pumili ng kakainin natin, hahalikan kita ulit. Sabi nito. Napalunok siya at siya na mismo ang humalik sa labi nito. Oh God, Rina, anong iniisip mo? Bakit mo hinalikan ng estrangherong gwapong iyan? Sigaw ng kanyang utak ngunit hindi niya rin maintindihan ang matinding atraksyon sa pagitan nila. Isang dampi lang sana ang igagawad niya sa lalaki ngunit hinuli nitong muli ang kanyang labi. Hinabol ng labi nito ang labi niya. Napasingap siya dahil mapusok siyang hinahalikan ng binata. Agad naman niya ipinikit ang kanyang mata dahil sa sarap ng halik nito. Hindi siya marunong humalik ngunit hindi naman siya tanga. Ginaya lamang niya ang paggalaw ng labi nito sa kanyang labi. Ito ang unang beses na nakipaghalikan siya at hindi niya akalain na sa pampublikong lugar pa talaga iyon. Napakapit siya sa batok nito dahil nadadala na siya sa kapusukan ng halik nito. Hindi pa nga sila nakakapag-usap man lang ng mahaba-haba ay heto't nakikipaghalikan na siya sa binata. Tanging pangalan-pangalang nito ang napag-uusapan nila kanina. Maya-maya ay may tumikim. Ma'am sir, o-order po ba kayo o babalik na lang kayo sa room nyo? Natigil lamang ang paghahalikan nila na lalakang gwapo dahil sa boss ng waiter. Hiyang-hiya siya. Nababaliw ba siya? Bakit siya nakikipaghalikan sa lalaking kakakilala pa lang niya? Bakit ang sarap? Hindi tuloy siya makatingin kay John dahil namumula ang buong mukha niya sa hiya. Marami pa naman tao sa loob ng restaurant at paniguradong nakita ng iba ang mapusok na paghahalikan nilang dalawa ni John. Unti-unting kinapa ni Rina ang kanyang gilid upang hanapin ang mainit na katawan na yumayakap sa kanya tuwing gigising siya sa umaga. She loved how John held and kissed her the moment she woke up. Nakasanayan na niya na sa loob ng 7 araw na pananatili niya sa Boracay ang mainit na yakap ng binata na nagbibigay init sa kanyang umaga. Yes, she made love with a stranger for the past 7 days. Halos lumpuhin na nga siya nito sa tindi ng stamina nito sa pakikipagtalik. Kulang palagi ang tulog niya dahil sa loob ng 7 gabi ay palagi silang nagpupuyat ng binata upang pagsaluhan ang maiinit na sandali. Ngunit tila malamig yata ang umaga niya ngayon.
Nararamdaman niya kasing nanunuot ang lamig sa kanyang buto, dulot ng malakas na temperatura ng air condition ng hotel room na narentahan pa ni John para lamang sa kanilang dalawa. Triple ang karangyaan na makikita sa hotel room na ito kumpara sa hotel room dapat niya rito sa Boracay. Hula nga niya ay isa itong milyonaryo dahil panay ang paggasta nito ng pera habang nandoon sila. Nag-inat muna siya habang pupungas-pungas ng kanyang mga mata nang bumangon siya sa kama at naupo saglit upang sumandal sa headboard nito. Hindi pa kasi totally gising ang diwa niya dahil inaantok pa siya. Napakunot ang noo niya na makitang wala na ang binata sa kanyang tabi. Tanging puting una na lang nito ang naroon at nag-iisa na lamang siya sa napakalaking kama. Marahil ay nasa banyo ito? Pinusod muna niya ang kanyang buhok sa isang messy bun bago siya nagtungo sa banyo upang puntahan si John doon. John? Nang buksan niya ang automatic glass door ng banyo, tinted ito sa labas ngunit kitang-kita sa loob ang pagkakayari ng naturang pintuan. High-tech kumbaga. Sanay naman siya sa mga high technology things sa Japan ngunit natutuwa pa rin siya dahil meron na mga ganito sa Pilipinas. Mayayaman lang siguro talaga ang makaka-afford sa ganito karangyang hotel room. Ipinangako pa nga sa kanya ni John na kahit ilang araw daw silang manatili doon, ay ito raw ang bahala sa lahat ng gastusin. Napangiti siya nang makita ang condom sa puting carpeted na sahig ng banyo. Doon lang pala na itapon ni John ang condom na ginamit nila kagabi. Oh dear, naalala niya tuloy kung gaano nito napapatirik ang kanyang mga mata sa sarap. John? Nakangiti siya na buksan niya ang pinto at ilaw sa loob ng shower room. Iba pa kasi ang pintuan ng shower room sa comfort room. Ngunit unti-unting napalis ang kanyang ngiti nang makitang walang tao doon. Nasaan kaya ito? Ngayon lang ito nawala sa paningin niya simula na magkasama sila rito sa Boracay. Tila baliw na baliw sila sa isa't isa nitong mga nakaraang araw kaya naman hindi siya sanay na wala ito doon sa hotel room nila. Bakit kaya hindi man lang ito nagpaalam sa kanya kung may pupuntahan ito? Kinatuban siya ng masama nang makita niyang wala na sa drawers ng hotel ang mga damit ni John. Wala din doon ang maliliit nitong malatang kulay itim at tanging malata niyang malalaki lamang ang naroon sa loob ng dressing room. Nagmadali tuloy siyang magbihis. Nagsipilyo lamang siya at hindi na siya naligo upang magtungo siya sa reception ng hotel. Malakas kasi ang kutob niya na umalis ito nang walang paalam sa kanya. At halos pagbagsakan siya ng langit at lupa nang malaman niyang nag-early check-out na nga ito. Wala man lang ba siyang iniwan na cellphone number? Miss, wala ba siyang ibinilin sa'yo? Sorry ma'am, wala po talaga. Sagot ng receptionist sa ikasampung tanong niya. Paulit-ulit lang ang tanong niya sa babae kung nag-iwan ba ng cellphone number si John. Tulog kasi ako na umalis yung boyfriend ko. Are you really sure? Wala talaga siyang ibinilin sa'yo? Itanong mo naman, miss, sa ibang receptionist. Baka sila yung nakausap ni John. Ma'am, ako po naka-duty na mag-check out ang boyfriend niyo. Nagmamadali po siya at parang balisa noong umalis siya. Kaya po siguro nakalimutan niyang iwan ang cellphone number niya. Bakit naman ho kasi hindi niyo alam ang number ng boyfriend niyo? Napalunok siya. Oo nga naman. Sa loob ng 7 araw ay hindi man lang niya nagawang itanong ang cellphone number nito. Hindi nga niya alam kung ano bang surname ni John. Nangiya, tila nanghina tuloy ang kanyang tuhod sa sitwasyon niya ngayon. Na sex and run ba siya? Nangiya naman, Rina, napakatanga mo. Pinagsawaan ka lang na lalaking iyon sa loob ng 7 araw. Pangaral niya sa kanyang sarili nang makabalik na siya sa kanilang hotel room. Wala kasi siyang mapapala sa receptionist kundi ang mapanghusgang tingin ng mga ito. Narinig pa nga niya na nagbubulungan ng mga ito na biktima daw siya ng mga playboy na mayayaman na nais lamang na magpakasasa sa katawan ng mga kababaihan. 12:00 daw ang check-out at kailangan na rin niya umalis doon. Kumirot ang husto ang puso niya. Ano bang nagawa niya kagabi para iwanan siya nito ng ganoon-ganoon na lang? Masaya't magkayakap pa nga silang natulog kagabi. Or should she say, natulog ng madaling araw. Naalala niya pa nga na umuungol ito habang nagtatalik sila kagabi dahil napakasarap daw niyang gumalaw. Ano nangyari? Bakit bigla na lang itong naglaho na parang bula? Paano naman siya? Paano yung mga araw na pinagsaluhan nila? Ang akala pa naman niya ay pareho sila ng nararamdaman ni John. Akala niya, in love din ito sa kanya.
Well, alam naman niyang hindi pa niya masasabing in love na siya sa binata pero gustong gusto na niya ito. Pasasaan ba't mauwi rin sana sila sa pagmamahalan kung hindi lang ito nawala na parang bula. Nangangarap na nga siya na ipapakilala niya ito sa kanyang pamilya bilang first ever boyfriend niya. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Napakatanga mo! Gigil niyang sabi sa kanyang sarili bago niya hinayaang dumaloy ang masaganang luha mula sa kanyang mata. Langya naman, dahil niya pang naskam at nabudol sa nangyari sa kanya. Nakuha nito ang pinaka-iniingatan niya. Nakuha nito ang pagkaberahin niya na iaalay lang sana niya sa lalaking mamahalin niya habang buhay. Ngunit ngayon wasak na ang pagkababae niya. Langyang lalaking iyon, adik pa yata sa sex. 3 beses siyang ginagalaw nito sa gabi at 3 beses rin sa buong maghapon. Wisit kang lalaki ka. Pinagpapalo niya ang una na ginamit ni John habang naiinis siya sa ginagawa nitong pangiiwan sa kanya. Ngunit natigilan siya sa pagsuntok at pagpalo sa una nito nang maamoy niya ang una nito. Naroon pa ang napakabangong fresh na perfume ng binata. Paborito niya ang perfume nitong iyon. Naiyak tuloy siya lalo at niyakap na lang ang una na binugbog niya. Hindi naman siya pinipilit na lalaki dahil siya nga mismo ang nagyayaya dito. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya natanong ang mga personal na bagay tungkol sa binata. Naging kampante siya na marami pa silang araw na pagsasaluhan ni John kaya panay happy and sweet moments lamang ang kanilang ginagawa sa tuwing magkasama sila. Parang magnet kasi ang uso nito. Palagi niya itong gustong halikan ng paulit-ulit. Nawalan tuloy siya ng chance na magtanong kung ano nga bang surname nito pati na rin ang cellphone number nito. Naputol ang pag-iyak niya nang marinig niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table niya. Pasinghot-singhot pa siya nang sagutin niya iyon. Ang kaso'y naibaba na sa kabilang linya at dial tone na lang ang naabutan niya. Mama, Susan niya ang tumatawag sa kanya. Binundol ng kaba ang puso niya dahil tila pang 30 missed call na ito ng mama niya. Halos malobat na rin ang kanyang cellphone. Ano kayang problema? Kakatapos lang nila mag-usap no isang araw at maayos naman ang mga ito. Kinamusta siya ng mama niya kung ayos lang daw ba siya sa kanyang bakasyon. Sinabi niyang nag-enjoy siya kaya nag-extend pa siya ng ilang araw. Hindi naman ito nag-usisa pa at tinayaan siyang mag-relax sa Boracay. Tinawagan niya agad ang numero ng mama niya habang sinasaksak niya ang charger ng kanyang cellphone. Hello ma? Diyos ko kung bata ka, ang tagal mong matawagan anak. Lalong dinaga ang puso niya dahil sa tono ng pananalita ng kanyang mama Susan ay para bang balisang-balisa ito. Ano po bang nangyari ma? Ang ate Sofia mo, itinakbo namin sa ospital kaninang madaling araw. Dinugo kasi siya pero huwag ka na mag-alala. Okay na sila ng anak niya at sa awa ng Diyos hindi naman napano ang baby niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Labis ang pag-aalalang naramdaman niya para sa kanyang ate Sofia. Alam niyang buntis ito kaya nga minabadali na nito ang pagpapakasal sa magiging asawa nito. Salamat naman sa Diyos at walang nangyaring masama sa ate Sofia niya at sa kanyang pamangkin. Oh God, mabuti naman po ma. Uuwi na po ako ngayon ma. Baka mamayang gabi nandyan na po ako. O siya, sige anak, mag-iingat ka. Doon ka na muna sa bahay natin tumuloy. Ako nang bahalang magbantay dito kay Sofia. Nandito na rin kasi maya-maya si Aljan para palitan ako sa pagbabantay sa ate mo. O sige po ma. Alam niyang ang Aljan na tinutukoy ng mama niya ay ang lalaki na katakdang maging asawa ng ate Sofia niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang isipin na walang masamang nangyari sa ate niya. Si Kenji, nauna pa sa iyo sa bahay. Nandun na iyon, sa hapon noong isang araw pa. Kinukulit ako kung saan ka raw ba niya hahanapin. Naawa naman ako kaya doon ko na pinatuloy muna sa bahay natin. 3 araw kasing pabalik-balik kaya naman sinabi kong doon ka na niya sa bahay intayin. Napasa po siya sa kanyang noo. Sunundan siya ni Kenji sa Pilipinas. Si Kenji ang lalaking hindi yata nakakaintindi sa salitang busted at ayoko sa'yo. Ito ang masugid at napakakulit niyang manliligaw. Mabait naman ito at gwapo rin ngunit hindi niya lang talaga ito gusto at wala siyang nararamdaman na kilig sa tuwing kasama niya ito. This is the worst day of her life. Ang malas niya naman ngayong araw na ito. Malungkot siya nag-impake ng kanyang mga damit.
Nalulungkot pa rin siya dahil tila nagising na siya sa napakagandang panaginip na nangyari sa kanya dito sa Boracay. 7 Days in Heaven, siguro ang title ng kanyang love life kung bibigyan niya iyon ng isang malupit na title. Unggoy ka dyan. Ipagdasal mong hindi mag-cross ang landas natin, kundi malilintikan ka sa akin. May pait sa tono ang kanyang boses habang kinakausap ang king-size bed ng hotel room nila. Sa uling pagkakataon ay inalala niya ang mga sandaling kasama niya ang binata sa kwartong iyon. Paniguradong buong buhay niyang hindi makakalimutan ang laking pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Mabigat ang kanyang dibdib habang sakay-sakay siya ng eroplano papuntang Manila. Inis na inis siya kay John dahil napamahal tuloy ang flight niya pauwi ng Manila. On the spot kasi siyang bumili ng panibagong ticket sa Cebu Pacific website at napakamahal kapag ora mismo ang pipiliin niyang flight. Wala siyang choice dahil ayaw na rin niyang manatili pa sa Boracay. Nandoon kasi ang mga masasaya at may init na sandali nilang dalawa ni John. Ayaw na niyang maalala pa ang pagkakamali niya.